Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion tackles about bakit ang science ay nagpapatotoo sa Diyos. So our concept is all about flood geology. So ang flood geology ay paniniwala na maraming geological features ng mundo tulad ng mga patong na bato, fossils at malalalim na canyon ay mas mahusay na naipapaliwanag sa pamamagitan ng malawakang baha noong panahon ni Noe. So, hindi ito basta kwento o lokal na baha, kundi isang tunay, makasaysayan at pandaigdigang paghuhukom ng Diyos na malaki ang epekto sa kalikasan ng mundo. So, tumutol ito sa theory ng evolusyonaryo na nagsasabing mabagal na proseso ang bumuo ng mundo sa loob ng milyong-milyong taon. So, pinapakita ng flood geology na ang Biblia at Agham ay hindi magkalaban, kundi magkasama sa pagbibigay liwanag sa katotohanan. So, our Bible readings for today is Genesis chapter 7, verse 11 and 12. Nang ikalabing-pitong araw ng ikalawang buwan ng taong iyon, bumuka ang mga bulkan sa ilalim ng lupa at bumuhos ang tubig. Bumuka rin ang mga pintuan sa langit at 40 araw at gabi itong bumuhos sa lupa. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the Bible and science are compatible. So, hindi kailanman taliwas ang tunay na agham sa salita ng Diyos. Pangkus, ito'y sumusuporta sa katotohanang nilikha at pinamahalaan ng Diyos ang mundo. Second is the flood explains fossils, record, and many more. So, marami ebidensya sa kalikasan tulad ng fossils layers ay mas logical na maipapaliwanag kung may malawak kang baha na agad na nagbaon sa mga organism sa ilalim ng lupa. So, last is the best education is God over education. So, ang tunay na karunungan ay hindi lang mula sa tao, kundi mula sa Diyos. Kaya't ang pag-aaral ay dapat nakaangkla sa pananampalataya. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is do not succumb to godless education. So, maaaring mapanuri sa mga ideolohiyang itinuturo ng mundo, pero wag hayaang alisin ng edukasyon ang pananampalataya mo sa Diyos. Second, study science for God's glory. So, dapat tayo mag-aral ng science hindi para kontrahin ng Diyos, kundi upang lalo siyang makilala at parangalan bilang manlilikha. Last application is believe that science leads to God. So, maniwala tayo na ang pag-aaral ng kalikasan ay hindi lumalayo sa Diyos, kundi nagpapalalim ng pag-unawa sa kanyang kapangyarihan at disenyo. So, ngayon na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why is it important to believe that science leads to God. So, para sa akin, mahalagang paniwalaan natin ang agham or science dahil ito ay patungo sa Diyos, dahil ito ay nagbibigay ng tamang perspective sa reality. Nung ang sensya ay hindi random or aksidente, kundi may disenyo at layunin. So, kung ang science ay naunawaan sa liwanag ng pananampalataya, ito ay nagiging instrumento ng paghanga ng Diyos at pagdalim ng pananampalataya. So, sa halip na maging dahilan para lumayo, ang science ay dapat maging daan upang mas lalong mapalapit tayo sa Diyos na siyang lumikha ng lahat. So, let's pray po, Lord God, na lumikha ng langit at lupa. Lord God, salamat po sa karunungan at ayusan na iyong iniligay sa mundo. Lord God, turuan mo po kaming makita ka sa likod ng sensya at ituwid mo po kaming ang aming isipan kapag ito'y naapektuhan ng maling katuruan ng mundo. Lord God, bigyan mo po kami ng tapang at karunungan na ipagtanggol ang katotohanan ng iyong salita sa gitna ng mundong may ibang paniniwala. Naway ang bawat pag-aaral at pagtanaw ko sa kalikasan ay humantong sa pagpuri sa iyong banal na pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen.